Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na, mga tol, gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito bilang suporta sa ating channel. Bale, ang kwento ng buhay ni Brook at kung bakit napakaraming nagsasabi na mayroon daw talagang koneksyon sa gitna ni Brook, ni King Ruan, at ng mga Davy. Dahil kitang-kita natin dito ang resemblance na literally kung itatabi natin ito kay Blackbeard at kay Rox Zebek, almost identical talaga silang apat. At hindi lang yun, dito din natin mawi-witness ang pagsikat ni Brook kung paano siya nakilala sa Esperia Kingdom. Kung paano siya nakapasok sa royal family, at kung paano tumaas ang ranking niya papunta sa pagiging leader sa chief ng combat guard ng Esperia Kingdom. At hindi lang yun, dito na din natin makikita ang pagtanda ni Princess Shuri na pwedeng sa pagkakataong ito. It could be the point, the age kung saan naisilang si Gungko, kung paano siya na-manipulate ni Imo. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1184. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe, at na-ring nyo na ang bell button. Kaya naman huwag na nating patagilan pa, let's go. Ang title ng chapter na ito ay They All Just Become Bones When They Die. Habang makikita natin ang title page na itong si Brook na ini-electrocute ng napakaraming mga jellyfish. First part ng chapter agad-agad ay makikita natin dito si Princess Shuri na tumanda na. As of this point, ang edad ni Princess Shuri ay 14 years old. Pero kung titingnan nating mabuti ang itsura niya dito ay parehong-pareho na ng itsura niya sa kanyang Gungko na identity. However, since makikita natin dito guys na napakaganda nga nitong si Princess Shuri, sikat na siya dito. Maging ang 5 mga princess mula sa magkakaibang mga kingdom ay pinupuntahan siya palagi. Nililigawan, sinusuyo dahil gusto nila itong maging asawa in the near future kung tama na ang edad nito. However, hindi sila nagiging successful dahil every time na pumupunta ang mga prince na ito, palagi silang hinahamon ni Princess Shuri sa isang duelo. But Princess Shuri, bilang ang anak ni Queen Candle na ang former combat guard chief and currently tinuturuan siya ngayon ng current chief na ngayon ng combat guard na itong si Brook. Napakagaling niya sa swordsmanship, never siyang natalo ng kahit na sino sa mga prince. Kaya naman palaging binibigyan ng diin ni Princess Shuri na wala siyang balak pakasalan ang kahit na sinong mas mahina pa sa kanya o kahit na sinong walang talent pagdating sa music. Dahil alam naman natin kung anong klase ng tao ang gusto niya. Tulad ni Brook, magaling sa swordsmanship, magaling sa paggamit ng mga instrument. Siyempre aware itong si Brook sa mga nangyayari sa loob ng royal family ng Esperia Kingdom. Binabanggit niya din kay Princess Shuri na nababalitaan niya na never pa itong natatalo sa duelo. Rason kung bakit nabanggit niya kay Princess Shuri na lumalakas daw ito na ikinatuwa naman ni Shuri. At hindi lang yun, idinagdag pa ni Brook na habang tumatanda daw itong si Shuri ay mas nagiging cute pa ito. Dahilan kung bakit mas lalo namang nagpa-cute itong si Princess Shuri kay Brook. Pero dinagdagan pa ito ni Princess Shuri ng medyo lewd na bagay habang sinasabi na baka daw eventually mas lalo pa siyang lumakas at maging ang kanyang oses ay baka lumaki na rin daw. Rason kung bakit nabanggit naman itong si Brook na hindi daw dapat siya nagsasalita ng ganoon. Bilang isang princess ng royal family, dapat modest lang siya. Pero kahit na ganoon, nang nakakita naman si Brook ng mga nagagandahang mga dilag ay agad niya itong tinanong kung pwede niyang makita ang mga panty nito. Kaya naman itong si Gungko binato ng espada itong si Brook habang sinasabing si Brook daw ang dapat mag-ayos ng ugali. We will then get to see a wholesome bonding sa gitna ni Brook at ni Princess Shuri habang nagpapatugtog ng instrument itong si Brook, pero tulad ng dati guys, napakapangit talaga ng ginagamit na mga lyrics nitong si Brook. Napakaganda ng mga sound na na-create niya mula sa mga instrument. However, pagdating sa lyrics, talagang napakapangit at hindi ito bagay. Pero hindi nawawala sa lyrics ng kanyang kanta na When They Die, They All Just Turn Into Bones. Nagiging buto na lang daw sila once na mamatay sila, na para bang baliktad or reverse foreshadowing ito ni Oda ng kung ano ang kahihinatnan ni Brook once na mamatay siya. However, regardless ng kung gaano man kapangit ang lyrics nitong si Brook, pinupuri pa rin siya nitong si Princess Shuri. Kaya naman nabanggit dito ni Brook na kaparehong-kapareho daw siya ng kanyang tatay.
Gustong-gusto din daw nitong si King Ruan ang kanyang music. Kaya naman napatanong itong si Princess Shuri kay Brook na talagang gustong-gusto at loyal na loyal daw talaga itong si Brook sa kanyang tatay. Kaya naman tinanong din niya, bakit daw ganoon? Ano ang dahilan kung bakit napaka-close nilang dalawa? Na sinagot naman ni Brook na napakalaki daw ng utang na loob ni Brook kay King Ruan. Kung wala si King Ruan baka buto na lang siya, na alam natin kung ano ang dahilan dahil ang tinutukoy ni Brook na buto na lang ay ang kahihinatnan ng isang tao once na mamatay ito. Which means niligtas ni King Ruan ang kanyang buhay. Then dito tayo mag-e-enter guys ng another flashback. Kung ngayon nag-enter tayo ng flashback ng buhay ni Brook papunta sa 21 years old niya, babalik pa tayo ng another 10 years. Magmula pa lamang ng 11 years old pa lang itong si Brook. At dito pa lang guys, I will tell you kamukhang kamukha niya ang baby Blackbeard as if parang magkapatid silang dalawa. Ang only difference na lang talaga na mapapansin nyo dito ay ang salamin nitong si Brook. And I assure you guys, hindi ito gagawin ni Oda kung walang relevance itong si Brook at itong si Blackbeard. For sure kung hindi man Davy si Brook, there should still be a reason kung bakit magkamukhang magkamukha silang dalawa. At hindi lang yan, makikita nyo pa mamaya kung gaano magkahawig si King Ruan at itong si Rox Zebek. Pero pagpapatuloy natin ang chapter guys, nandito ngayon itong si Brook dahil natutuwa at nag-e-enjoy siyang manood sa mga batang nagpa-play ng instrument. Sobrang ganda daw ng nakaka-create nilang music gamit ang mga ito. However, bilang isang hobo, bilang isang napakamahirap na bata na walang magulang, palaboy, hindi siya pwedeng pumasok sa loob ng eskwelahan na ito. Palagi siyang hinahabol ng mga teachers at pinapalayas. Nang dahil dito, sa basurahan mismo gumawa ng paraan si Brook para makapag-create ng sarili niyang instrument, ng sarili niyang violin. Habang nagke-create siya ng tugtog, napakapangit na talaga dito guys ng kanyang lyrics. However, at this point ang lyrics niya ay para bang ang kwento ng kanyang buhay. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, namatay lahat. Ang kinakain na lang daw niya ay palaka at kung ano-anong mga insekto na nakukuha niya sa basurahan until eventually dumating dito ang isang misteryosong lalaki. And I think kung nanunood kayo ng spoilers alam nyo na kung sino ito. Walang iba kung hindi si Prince Ruan, and as of this timeline, hindi pa siya ang current king kundi ang prince pa lamang ng Esperia Kingdom. And also sa interaction na ito ay hindi pa niya pinapaalam kay Brook na isa talaga siyang parte ng royal family. Napatanong na lamang si Brook kung sino daw ito, habang ito namang si Prince Ruan, tinatanong itong si Brook bakit napakapangit daw ng kanyang kanta. But don't misunderstand, napakapangit ng lyrics daw nitong si Brook pero napaka-solid ng nakaka-create niyang music. Napatanong din itong si Prince Ruan saan daw galing ang kanyang instrument na sinagot naman ni Brook na gamit lamang ang mga bote at ang mga strings, nag-create siya ng sarili niyang violin. Kaya naman dito palang nakita na ni Prince Ruan ang kanyang potensyal, kung gamit ang mga basura, napakaganda na ng nakaka-create niyang music, what more pa kaya kung tunay na violin ang gamit ni Brook, ang tawag pa nga dito ni Brook kay Prince Ruan ay old man na sinagot ni Prince Ruan na hindi pa naman daw siya ganoon katanda pero ayon kay Brook mukha daw itong matanda dahil parang napakarami na daw ng pinagdaanan nito na sinagot naman ni Prince Ruan na currently 21 years old pa lamang ito. Kaya naman dahil dito, nabanggit ni Brook na instead na old man ang itawag niya dito, big na lamang or aniki. Nagpatuloy ang conversation sa gitna ng dalawang ito until magutom na itong si Brook at si Prince Ruan kaya napilitan itong si Brook na magluto ng pagkain. However, hindi ito ini-expect nitong si Prince Ruan dahil tulad ng nabanggit ni Brook sa lyrics, ang niluto niya ay palaka at mga insekto na nakukuha dito sa basurahan. At first, kinabahan si Prince Ruan dahil naisip niya na napakadumi ng pagkain na ito. However, naalala niya ang mga kinakain niya sa Royal Palace. Napakamahal, napaka-luxurious na mga pagkain, kaya naman na-guilty dito itong si Prince Ruan as if para bang naisip niya na napakasarap ng kinakain niya habang ang batang ito na nasa basurahan ay palaka ang kinakain. Dahil dito pinilit niya itong kainin, pero tulad nga ng ini-expect natin guys, sino nga ba namang isang prince ang kakain ng isang palaka? Kahit na napakapangit ng lasa, kahit na hindi niya gusto ang pagkain na ito, pinilit niya itong lunukin. Na dahilan kung bakit napaluha siya sa lasa nito,
na dahilan kung bakit napasabi naman si Brook na ganoon daw ba kasarap ang pagkain na ito kaya merong tears of joy si King Ruan. And also guys, I forgot to add pero nabanggit dito nitong si Brook kung gaano niya kinamumuhian ang current king. Kung siguro daw mapapalitan ang current king ng Esperia Kingdom, baka maging maayos daw ang buhay niya. Baka may consider na parte pa rin ng Esperia Kingdom ang basurahan na ito. Dumaan ang napakaraming panahon at naging mas maganda at mas lumalim pa ang samahan ni King Ruan or nitong si Prince Ruan currently at nitong si Brook. Dumating sa punto na nagdadala na ng pagkain, ng alak, ng yosi itong si Prince Ruan dito sa lugar na ito para makapag-relax din. Habang makikita natin na ang gamit-gamit dito na violin ni Brook, tunay na violin na at for sure mas gumanda pa ang pagtugtog niya ng mga music. Hindi nagtagal dumating ang mga Marines sa loob ng Esperia Kingdom, ang Navy. At dahil na nga sa may gamit-gamit na tunay na violin nitong si Brook, nag-init ang mga mata nito sa kanya. Pinagbintangan nila itong si Brook na isang magnanakaw na bata na nagnakaw ng instrument mula sa mga musical school. At hindi lang yun guys, nabanggit din dito na may nawawala daw silang powder at ibinibintang din nila yun dito kay Brook. Na ayon dito kay Brook, ang ninakaw lang niya na powder ay curry powder. Ang powder na inilagay niya sa niluluto niyang mga polaka na kahit papaano nagbigay ng tulong para makain pa rin ni King Ruan ang napakapangit na pagkain na yun. And however, hindi man dito na specify pero binibigyan dito ng details ng clue para bang ang mga Navy na ito ay parte ng isang gang. At ang tinutukoy nilang powder dito guys ay alam nyo na isa itong type ng drugs na kung saan iniisip nila na sa pag-utos daw nila sa isang gang na ito ng ganito ganyan, ipinadadaan daw ito ng mga gang members na ito sa mga bata para hindi ito masyadong mainit sa mata at para hindi ito paghinalaan ng mga awtoridad. However, ayon sa mga Navy na ito na nagto-torture kay Brook, hindi daw nakarating ang powder na ipinapadala nila sa dapat pagde-deliveran nito. Kaya itong si Brook ang pinag-iinitan nila ngayon, habang itong si Brook syempre wala naman siyang alam. Curry powder lang naman talaga ang ninakaw niya, siya pa rin ang pinagbibintangan ng mga ito. Kaya naman ang naging desisyon ng Navy na ito since nakita na ng bata ang kanilang mukha hindi na ito ligtas. Dapat na nila itong patayin at ganoon na din ang ibang parte ng gang na nakakita sa kanilang mga pagmumukha. However, sa pagkakataong ito, ang ginagawa na lang ni Brook ay kumanta, para kay Brook, kahit mamamatay na siya, kapag nila niya ito sa pagkanta, hindi niya mamamalayan, hindi siya masasaktan, at dito nga, nabanggit na naman ni Brook ang kanyang paboritong linya, once they die or once I die, magiging buto-buto na lang daw siya. However, dito sa pagkakataong ito, may dumating na isang character, and for sure, by this point, alam niyo na kung sino ito. Walang iba kung hindi si Prince Ruan. Gulat na gulat dito ang mga Navy dahil dito nila nabanggit ang pangalan na Prince Ruan ng Esperia Kingdom. Dahil dito, maging si Brook ay nagulat, ang kinikilalang tinatawag niya na Big Brother ay Prince pala ng Esperia Kingdom. Instead na pagpapatayin ni Ruan ang mga Navy na ito, ang una niyang ginawa ay lapitan at yakapin itong si Brook. Buti na lang daw hindi pa huli ang lahat. Buhay pa si Brook dahil hindi niya alam kung anong magagawa niya kung napatay nila ito. Galit na galit itong si Ruan, kasama din niya dito ang combat guard kasama ang chief nito na si Queen Candle na currently si Miss Candle pa lamang ngayon. At dito nga ay nabanggit ng ibang members ng combat guard na nahanap na daw nila ang contrabands. Meaning, ang hinahanap ng mga Navy na nagde-deliver ng powder na tinutukoy nila ay hindi talaga si Brook. Nahanap na ang tunay na mga nagde-deliver nito gamit ang combat guard. Kaya naman dito nila na-realize na mali ang time torture nilang bata at tunay ang sinasabi nito na curry powder lang ang ninakaw niya. Sinubukan pa ditong pigilan ng ibang members ng combat guard itong si Prince Ruan dahil ayon dito kay Ruan, maghihiganti siya sa lahat ng mga guards na ito. Hindi man niya binanggit na papatayin niya sila, binanggit niya na pagdudusahin niya ang mga ito tulad ng ginawa nila kay Brook. Pinigilan siya ng iilan sa mga member ng combat guard habang sinasabi na ang Navy ay binabakupan ng world government na nangangahulugan na napakalakas ng backer nito. Literal na ang world government, na sinagot ni Prince Ruan na kung hindi niya kayang protektahan ang batang nag-iisa, ano pang magagawa niya para protektahan ang Esperia Kingdom. Kaya naman ang response dito nitong si Miss Candle, since magiging loyal siya dito kay Prince Ruan, siya ang nagsisilbing hidden sword nito.
Susundin niya kung anong kagustuhan nito, kaya naman inubos ng dalawang ito ang lahat ng mga Navy. And not to mention, makikita natin na napakalakas ng dalawang ito. Pero at the very same time, mapapansin nyo guys na gumagamit ng two-sword style dito itong si Prince Ruan. Which means totoo ang iniisip natin sa spoiler, may combat capability siya. Siguro nang tumanda na lamang siya, ganoon ang build niya kaya hindi na siya gaanong nakikipaglaban. And since king na nga siya, more on orders na siya and less in combat. Nabighani at nagandahan nitong si Brook sa swordsmanship ng dalawang ito. Na I think alam nyo na din at this point, it must be the cause kung bakit nagustuhan din ni Brook ang paggamit ng isang sword. And eventually, after ng insidente, sumikat na naman ang pangalan ni Miss Candle. Nang magising itong si Brook, nasa royal capital na siya ng Esperia Kingdom, mismong ang castle nila Prince Ruan. Dito pa nga nakita niya agad itong si Miss Candle. At first, sinermonan pa ni Miss Candle itong si Prince Ruan dahil syempre nabigla din siya dahil hindi niya ini-expect na magkakaroon ng gusot sa gitna nila at ng lahat ng mga Navy. However, dito naman makikita natin na nag-uusap na itong si Brook at si Ruan habang sinasabi dito ni Brook na Prince daw pala itong si Big Brother niya na in-explain agad ni Ruan since hindi naman talaga niya binabalak na i-deceive o linlangin itong si Brook. It's just that hindi din niya ginugusto ang posisyon na yon. Pero wala siyang choice, pero ngayon na nandito na daw si Brook, sisiguraduhin niya na babawi siya sa kabutihan at saya na naidulot nito sa kanya. Oo namang si Queen Candle hindi makapaniwala na every time tatakas daw si Prince Ruan, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi nila alam kung saan ito hahanapin, hindi nila alam kung nagre-rebelde pala ito. Pero yun pala, ang ginagawa lang pala ni King Ruan ay ang kit-in ng isang bata na nasa harap niya ngayon. Rason kung bakit medyo naging fond, medyo nagustuhan din itong si Miss Candle itong si Brook at itong si Brook naman ay love at first sight na para bang literal na batang Sanji siya dito, kaya ito na din guys siguro ang dahilan kung bakit even up to the point na nakita natin noong 21 years old na itong si Brook and chief na siya ng combat guard, talagang gustong-gusto niya pa rin si Queen Candle. Dito ay mas lalo pang nilinaw at binigyang diin nitong si Ruan kung gaano katindi ang admiration niya dito kay Brook. Ito daw ang kanyang favorite musician, kahit na alam natin guys na violin pala ang ginagamit nitong si Brook. At hindi lang yun, magmula daw sa araw na ito, dito natitira sa royal capital itong si Brook. Papasok ito sa school at lahat ng mga pwedeng gawin ng mga royalties ay pwede na ding gawin nitong si Brook. Bibigyan din siya ng authority na gamitin ang kahit na anong instrument na gustuhin niya. At gumawa pa ng special request itong si Ruan na gumawa daw sila ng mga customized na mga instrument na talagang mag-fit sa style nitong si Brook. Sinabi pa nitong si Ruan na dito daw magsisimula ang pagsilang ng isang napakalaking star ng Esperia Kingdom na nagpapakita lang talaga ng katotohanan na talagang gusto niyang makilala itong si Brook. Dahil dito, nabanggit pa ni Ruan na magmula sa araw na ito, magiging joyful, napaka-musical, at napakasaya na daw sa loob ng Royal Palace. Dahil dito, napatulo na lang ang luha nitong si Brook dahil hindi niya ini-expect na ang buhay niya sa basurahan ay magiging ganito kaganda. So, ayun na ang kabuuan ng video natin. At kung nagustuhan mo, ay huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime. And see you guys again on my next video.